Hello guys! Tayo ay magluluto ng mani. At syempre, ito ang finished product. Syempre, ito ang kanyang kasama. Hiniwang mga sili guys. Nasa mga 8 piraso siya guys. And ito naman ay nasa 2 pirasong puso ng bawang na aking hiniwa. At yun nga guys, ay naka-prepare dyan sa 2 kilong mani. Pero actually, 1 kilong mani lang na may sili guys. At yan nga guys, atin na ilalagay yung hugasan ko na mani ng walang balat. Kailangan natin siya guys hugasan para masigurado natin na malinis talaga siya. Lalo na yung galing sa palengke guys na nakalagay lamang sa tabi guys. Ayan, tabi-tabi. Kailangan natin itong hugasan and kailangan natin haluin to dahil may kakuntian yung ating mantika na ginamit ay kailangan natin alagaan ito ng pagkahalo para maging pantay at may iwasang masunog ang ibang part ng mani. Ito guys ay 1 kilo to ng mani na walang balat. At yan nga guys, akin siyang hinahalo para hindi siya masunog at ating nga maalagaan ang pagiging masarap na luto ng ating peanut. Yun nga lang guys, talagang ihanda natin ang ating mga braso sa paghahalo. At ito naman guys, yung 1 kilo na mani na may balat. Hinugasan ko rin siya guys, tulad ng ginawa ko sa mani na walang balat. Hinugasan ko siya guys at medyo pinatuyuan ko siya. At yan, habang hinahalo ko nga yan guys, ay akin namang inaskaso yung mani na may balat. At yan, malapit na siyang maluto guys. At yan nga ay akin na siya pinalalamig. And yan, ganyan kalinis ang nilutuan ko ng mani na walang balat dahil nga siya ay aking hinugasan. Ganyan siya kalinis guys. At yan mismo ang pinaglutuan ko ng mani na may balat. Syempre kailangan natin magtipid, pero syempre kailangan natin siguraduhin na masarap yung ating iaalok sa ating mga suki. Ayan, kailangan natin halu-haluin siya tulad ng ginawa natin sa walang balat para maging pantay ang kanyang pagkakaluto. Ayan guys, habang niluto ko yung mani na may balat, siya naman ay aking nahalo-halo. Ayan, double tasking ang inyong nanay dahil kailangan itong aking gawin para naman habang niluto ko ito ay ayan, ang mani na walang balat naman ay kasalukuyang lumalamig naman siya guys. At nilagay ko na nga guys ang bawang. Actually, kanina ko pa inom na yung sili guys. Yung sili, kanina ko pa siyang niluto sa mantika at hinango ko nga siya guys. Ayan, pwede naman guys, after na maluto ang peanut, ilagay niyo yung sili. Depende na rin sa inyo kung ano ang kung saan kayo mas komportable, pero ako ay mas komportable na sa ganito guys. Saka tinatry ko din yung ibang pamaraan ng pagluluto, but ginawa ko na rin naman yun na sa huli na yung sili, after maluto ang peanut, saka ko ihahalo ang sili. Okay din naman ang result guys, hindi siya super luto yung sili. At kailangan din natin haluin to para maging pantay. At yan, malapit na siyang maluto guys. At yung bawang ay hindi natin nakikita dahil kasalukuyan na rin siya nagiging brown kasabay ng pagkakaluto ng peanut. Ayan nga guys, after ko mapalamig ang aking mga niluto ay akin na nga siyang ilagay sa plastic at kasalukuyan siya nakasealed. Sa halagang 5 pesos guys ay masasabi naman na may tubo yung aking small business. Kasalukuyan pa lang naman ako nag-i-start ng peanut guys, pero ilang taon na rin naman. Pero pakunti-kunti lang ang aking niluluto, mga 2 kilo, 1 kilo, good for 1 week. Dahil ang aking mga suki naman ay mga ka-workmate ko sa LGU guys. Hindi pa naman ako masyado naglalako nito sa kada tindahan guys. Bali ito ay prepared ko sa aking mga katrabaho dahil may time na talaga naman kailangan nila ng kutkutin habang nagtatrabaho. Kasi nakabawas din naman talaga guys ng antok. For example, inaantok ka, ayan, di ba masarap siyang kutkutin habang nagtatrabaho guys. At yung aking mani na yun guys ay kinalahati ko yung mani na walang balat saka yung mani na may balat. Kinalahati ko siya. Yung isang part ay
may sili at ang isa naman ay walang sili. Ayan, bali kalahating kilo na may sili ng mani na walang balat sa kalahating kilo naman ng mani na may balat na merong sili naman. Kasi may mga suki ako na naghahanap ng may sili at ng wala sili. Iba naman dyan ay gusto ng maraming timpla ng medyo marami-rami yung asin. Iba naman ay konti lang naman gusto nilang asin. Kaya yan guys, pinagbibigyan ko yung gusto ng aking mga suki para nga naman maubos ang ating tinda. Ako nga pala guys, kasalukuyan pala nagsisimula sa ganitong negosyo at medyo ako ay nangangapa-ngapa, pero masasabi ko naman ako ay tumubo. Sa susunod ko mga video ay ilalagay ko na rin ang costing guys, pero I'm sure guys, I assure you guys na ako ay kumita sa niluto kong ito, dahil ako ay hindi magluluto nang hindi ako tutubo. Ang mahalaga guys, mahal natin ang ating ginagawa, nasa puso natin ang ating ginagawa. At kung napapansin nyo guys, ang ginamit kong pang-seal dyan ay candle, kandila. Dahil yung nabili ko na sealer ay hindi naman masyadong kagandahan.